Sa isang tahimik na property sa Indiana, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Isang lugar kung saan dose-dose ng buhay ang bigla na lang nawala. At hanggang ngayon, may mga nagsasabing may gumagala pa rin sa dilim ng Fox Hollow Farm. Mga misteryosong katok, mga aninong bigla na lang nawawala, at isang lalaking nakapulang damit na paulit-ulit na nagpapakita sa kagubatan. Pero ang pinaka nakakakilabot, baka hindi lang mga biktima ang naiwan sa lugar na iyon. Ako si Kuya Cox. Samahan niyo akong tuklasin ang isa sa pinaka nakakatindig balahibong true crime mysteries sa Amerika. Bago pa naging kilala si Herb Bumister bilang isang napakadelikado at mabigat na serial killer, isa muna siyang itinuturing na haligi ng kanilang komunidad. Isa siyang maalaga na ama at isang mapagmahal na asawa. Sa kanilang mga kapitbahay, kilala siya bilang masigla at madaling makisama. Madalas din siyang nag-oorganisa ng malalaking salo-salo at ayon sa kanila, masaya raw rin siyang kasama kaya gusto rin nilang nakakasama siya. Pero sa likod ng mga nakikita ng mga tao, may hindi alam ang marami. Si Herb ay na-diagnose na may schizophrenia noong bata pa siya at dala-dala niya ito habang lumalaki. Kasabay nito, mayroon din siyang malalim at paulit-ulit na pagkapit sa mga ideya tungkol sa kamatayan at pagkamatay. Isang obsesyon na hindi niya kailanman tuluyang maiwasan. Sa paglipas ng panahon, ang madilim na pagkapit niyang ito ang unti-unting nanaig. Nauwi ito sa pagkawala ng buhay ng halos 2 dosenang kabataang lalaki sa Indiana. At ang mas nakakakilabot pa, karamihan sa kanila ay inilibing sa sarili niyang lupain na kilala bilang Fox Hollow Farm. Nang magsimulang imbestigahan ng mga otoridad ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataang lalaki sa Indiana, lumutang ang pangalan ni Herb Bumister bilang pangunahing sospek. Dahil dito, tumakas siya mula sa kanyang ari-arian at kalaunan ay kinuha niya ang sarili niyang buhay. Sa iniwang sulat niya, sinabi lamang niya na ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay ay ang pagbagsak ng kanyang negosyo at ang pagguho ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Wala siyang inaming kahit anong krimen. Wala rin siyang ibinigay na detalye kung ilang tao ang maaaring nasangkot o kung saan matatagpuan ang iba pa. Walang linaw na naiwan para sa mga investigador o sa mga pamilya. Basta na lang natapos ang lahat sa kanyang sariling desisyon. Kahit na nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga otoridad sa Fox Hollow Farm, natuklasan nila ang mahigit 5,000 piraso ng buto ng tao. Nakilala nila ang ilan sa mga biktima. Pero sa kabila nito, naniniwala pa rin ang mga investigador na maaaring mas marami pa ang nakalibing sa lugar na iyon, mga hindi kailanman matutuklasan. Pagkalipas ng mahigit 1 dekada, nagbago ang takbo ng kwento. 2 bagong may-ari ang bumili ng Fox Hollow Farm. Ngunit halos agad-agad may mga kakaibang pangyayari na silang napapansin sa loob at paligid ng ari-arian. Sa kalaunan, nakapagtala sila ng isang kilalang audio recording sa loob mismo ng bahay, kasama ng iba pang mga hindi maipaliwanag na karanasan sa lugar. Ito ang nagtulak sa kanila na maniwala na ang Fox Hollow Farm ay maaaring hindi lang basta isang lumang ari-arian, kundi isang lugar na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga hindi maipaliwanag na presensya. Noong taong 2006, si Rob at si Vicky Graves kasama ang kanilang 2 anak na binatilyo ay pagod na sa mabilis at magulong pamumuhay sa lungsod. Kaya nagdesisyon silang maghanap ng property sa suburban Indiana, isang lugar na mas tahimik kung saan pwede nilang takasan
ang sobrang abalang lifestyle na sanay sila. Habang tumitingin sila ng mga property sa mas maayos na suburbs ng Indiana, nakita nila ang isang estate na tinatawag na Fox Hollow Farm. Isa itong napakalaki at malawak na property. Parang mansyon ang dating, pero ang nakakagulat, nakalista ito sa napakababang presyo na parang hindi ka panipaniwala. Dahil dito, nakipag-ugnayan sila sa isang real estate agent. Sabi ng agent, pwede raw silang bigyan ng house tour dahil naka-for sale naman ang lugar at walang nakatira doon sa ngayon. Ayon pa sa kanya, pag-aari ito ng isang investor na gustong ibenta na talaga. Kahit parang too good to be true, open-minded pa rin sina Rob at Vicky, kaya nagpasya silang puntahan ang property. Pagdating nila, napakaganda ng lugar. Lahat ng hinahanap nilang dream home ay nandun. May indoor swimming pool, maraming kwarto at banyo, at sa kabuuan, parang isang malaking mansyon ang itsura nito. Habang iniikot nila ang bahay, napapaisip si Rob at Vicky, pareho silang nag-uusap kung bakit ganito kaganda ang lugar pero sobrang mura pa rin, parang may mali. Habang naglalakad sila, biglang may pumasok sa isip ni Rob. Parang may naalala siya sa TV. Unti-unti niyang na-realize na pamilyar ang pangalan na Fox Hollow Farm. At naisip niya na maaaring ito ang bahay ng isa sa pinakatanyag na serial killer sa Indiana, si Herb Baumeister. Doon niya tuluyang naalala na narinig na niya ang lugar na ito sa balita dati. Kaya pinigilan niya ang real estate agent at tinanong ng diretso, ito ba ang bahay ni Herb Baumeister? Mukhang hindi nagulat ang agent at sinabi nito, oo. Kaya nga nandito pa rin sa market ang property na ito. Maraming tao ang hindi gustong bilhin ang bahay na ito. Ipinaliwanag pa ng agent na kahit binili ito ng isang investor noong 90s, pagkatapos ng trahedya ng kaso ni Herb Baumeister, halos buong bahay na ang giniba o inayos para alisin ang dating itsura nito noong tinitirhan pa siya. Pero kahit ganun, hindi pa rin ito mabenta. Ang dahilan ay kilala si Herb Baumeister bilang taong pumatay ng halos 200 kabataang lalaki at inilibing ang karamihan sa kanila sa mismong property. At hanggang ngayon, patuloy pa ring nakakahanap ang mga investigador ng mga piraso ng buto sa lugar. Kaya hindi rin sigurado kung ilang biktima talaga ang meron. Kaya para sa marami, ang lugar ay may mabigat at nakakatakot na kasaysayan. Sabi pa ng agent, kaya mura ang property ay dahil sa history nito. Maganda at maayos naman ang bahay, pero walang gustong tumira dahil sa nangyari doon noon. Pagkatapos nito, sinabi ng agent na pag-usapan muna ng mag-asawa. Pwede rin daw silang umalis kung hindi sila komportable. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon sina Rob at Vicky na bilhin pa rin ang property. Ilang linggo lang ang lumipat na sila sa Fox Hollow Farms kasama ang kanilang 2 anak na binatilyo. Sa simula, masaya sila sa bagong bahay, lalo na ang mga anak nila na gustong-gusto ang swimming pool. Dahil nasasanay na sila, madalas na silang tumatakbo sa labas ng bahay at pagkatapos ay pumapasok sa pool nang may dalang dumi at gravel mula sa paligid. Isang araw, si Vicky ang naglilinis ng pool area gamit ang vacuum para alisin ang mga dumi at graba na naipon sa paligid. Habang nagva-vacuum siya, biglang huminto ang vacuum. Napansin niyang natanggal ang power cord kung saan nakakabit ang vacuum. Ang unang naisip niya ay baka hinila niya ito nang hindi sinasadya, kaya natanggal sa saksakan. Kaya pinuntahan niya ang outlet at isinaksak muli ito at nagpatuloy sa paglilinis. Pero ilang sandali lang, muling namatay ang vacuum. Nagulat siya dahil alam niyang iniwasan niya na hilain ang cord. Kaya lumingon siya at napansin niyang ang vacuum cord at ang saksakan ay may pagitan na halos isang talampakan na.
Para bang may humila rito ng malakas. Nagtaka siya, iniisip niya kung siya ba talaga ang nakahila ulit. O baka may naipit siya sa upuan. O kung paano ito nakalayo ng ganoon. Sinubukan niya ulit isaksak ang vacuum at sinigurado niya kung matibay ba ang kapit. Hinila pa niya ito ng bahagya para i-check kung maluwag, pero hindi naman ito lumuluwag. Pagbalik niya sa pagva-vacuum, nakatingin siya sa likod at binabantayan ang saksakan, habang iniisip kung ano ang dahilan ng biglaang pagtanggal nito. Habang nakatingin siya, nakita niya mismo na muling natanggal ang plug sa saksakan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang ito basta nahulog. Para bang tumalon ito palabas. Parang may puwersa o biglang bugso na nagtulak dito. Sa sobrang gulat, nabitawan ni Vicky ang vacuum. Hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag. Sa kabilang banda, si Rob ay nagtatrabaho sa isang car dealership. Isa sa mga empleyado niya, si Joe, ay palaging late sa trabaho. Dumating sa punto na tinanong siya ni Rob, "Joe, anong nangyayari? Bakit lagi kang late?" Sagot ni Joe, mahigit 1 oras daw ang biyahe niya at hirap siyang umabot sa oras. Kailangan na raw niyang maghanap ng mas malapit na matitirhan. Dito pumasok si Rob at sinabi na may apartment sila sa Fox Hollow Farms na walang nakatira at pwede niya itong paupahan kung gusto niya. Malapit lang ito sa trabaho. Nagustuhan ito ni Joe at ilang araw lang ang lumipas, tinulungan na siya ni Rob na lumipat sa apartment. Sa loob lang ng ilang oras, nailipat na nila lahat ng gamit at furniture. Umalis si Rob pagkatapos noon at si Joe na lang at ang aso niyang si Fred ang naiwan. Pagod si Joe kaya agad siyang humiga at nakatulog. Ngunit ng gabing iyon, nanaginip siya na may humahabol sa kanya. Hindi niya alam kung ano ito, pero natakot siya ng husto hanggang sa napunta ito sa punto na hindi na lang siya nanaginip, kundi tila kumikilos na siya sa totoong buhay. Bigla siyang bumangon at tumakbo sa loob ng apartment. Parang sinusubukang tumakas habang half asleep pa siya. Nabangga niya ang door frame, natumba sa sahig, natumba ang isang baso at naputol o nasugatan ang kanyang mga kamay dahil sa nabasag na salamin. Nang tuluyan siyang magising, naguguluhan siya at hindi maintindihan ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Vicky at nakita niya si Rob na nagpipinta sa gilid ng bahay. Nag-uusap sila tungkol sa kung gaano kaganda ang magiging itsura ng bahay kapag natapos na ang pintura. Pero habang nag-uusap sila, may napansin si Vicky sa gilid ng kanyang paningin. Sa may kagubatan na nasa hangganan ng kanilang property, may isang lalaki siyang nakita. Nakasuot ito ng pulang t-shirt at nakatayo lang, nakatingin sa kanilang property. Habang tinitingnan niya ito, lumingon ang lalaki at dahan-dahang naglakad papalayo, papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kaya napatingin si Vicky sa direksyon ng kagubatan. Pero bago pa siya makapagsalita kay Rob, bigla na lang nawala ang lalaki sa loob ng mga puno. Parang naglaho na lang siya doon. Kaya sinabi niya agad, Rob, may nakita akong tao sa property natin." Nakatayo siya doon, naka-red shirt at nandoon lang siya sa bandang iyon. Agad namang sumagot si Rob. Parang kalmado pero diretso ang pag-iisip. "Alam mo, honestly, nakatira tayo sa bahay ng isang serial killer. Asahan na natin na may mga taong gustong pumasok o sumilip sa property dahil sa kasaysayan nito. Kaya lumapit sila sa lugar kung saan nakita ni Vicky ang lalaki. Tiningnan nila ang paligid pero wala na talaga. Wala kahit sino. Sumigaw pa sila, 'Hey, may tao ba dyan?" Pero wala silang narinig na sagot. Tahimik lang ang kagubatan. Kahit nakakakaba, sinubukan na lang nilang ipalagay na normal lang iyon, na bahagi lang ito ng reality ng pagtira sa ganitong klaseng bahay, kung saan may mga taong curious at gusto lang makita ang sikat at kilalang property. Pero nang gabing iyon, nasa apartment si Joe
Abala siya sa paghuhugas ng pinggan, bandang alas 10 o alas 11 na ng gabi. Madilim at tahimik ang paligid. Habang nasa kalagitnaan siya ng paghuhugas, bigla siyang may narinig na katok sa pinto. Napatigil siya, basa pa ang mga kamay niya kaya sinigaw niya, "Sandali lang!" habang pinapatay ang tubig at pinupunasan ang kamay. Pero habang sinasabi niya iyon, mas lumalakas at mas nagiging agresibo ang katok. Parang hindi na ito simpleng pagkatok lang, kundi parang pinipilit na pagbuksan agad. Sinabi niya ulit, "Sandali lang, pinupunasan ko lang kamay ko." Akala niya si Vicky o si Rob ang nasa labas, kaya lumapit siya sa pinto habang nagpupunas pa rin. Pero nang buksan niya ito, wala siyang nakita. Hindi ito yung tipong huminto ang katok bago siya lumabas. Parang sabay na sabay, naririnig pa rin niya ang katok habang binubuksan niya ang pinto. Pero pagtingin niya sa labas, walang tao. Bigla siyang kinabahan. Napaisip siya kung may tao bang nasa bubong o nagtatago sa gilid o kung saan man. Lumabas pa siya ng kaunti sa may hagdan ng kanyang apartment para maghanap. Pero tahimik ang paligid. Walang kahit anong tunog. Wala talagang tao. Kaya bumalik siya sa loob, isinara ang pinto at nilak ng maigi. Pero sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang parang lalaki na dumaan sa loob ng kanyang kwarto. Parang naglakad mula sa frame ng pinto papasok sa loob. Natigilan siya sa sobrang gulat. Narinig din ng aso niyang si Fred ang nangyayari at bigla itong nag-growl habang nakatingin sa direksyon ng kwarto. Kaya dali-dali siyang pumunta roon. Sinilip ang loob pero wala siyang nakita. Pinailawan niya lahat ng ilaw sa apartment. Tiningnan ang bawat sulok pero wala talagang kahit sino. Wala. Si Joe ay 3 linggo pa lang sa apartment na iyon. Pero nagsisimula na siyang makaranas ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Isa sa mga naging nakasanayan niya tuwing gabi ay ang ilakad si Fred sa mahabang driveway ng property na may mga ilaw naman sa gilid. Malawak ang lupa kaya umaabot pa sila hanggang dulo at bumabalik. Ngunit matapos ang nangyari sa katok at sa aninong nakita niya sa loob ng bahay, nagdesisyon siyang maglakad ulit para lang maaliwalas ang isip niya. May naisip pa siya. Dadaan siya sa main house ni na Rob at Vicky para tingnan kung may ilaw ba. Kung may ilaw, baka ibig sabihin nandun sila at sila ang kumatok kanina at bukas na lang niya aalamin. Parang sinusubukan niyang humanap ng kahit anong paliwanag para maging normal ang lahat. Pero napansin niya agad na ang bahay ni na Rob at Vicky ay madilim. Wala talagang ilaw, mukhang tulog na sila. Hindi pa siya nakakalayo nang biglang huminto si Fred. Bigla itong tumakbo papunta sa gilid ng kagubatan. Bago pa tumakbo si Joe para habulin ang aso, tumingala siya at nakita niya sa may dulo ng ilaw ng driveway ang isang lalaki na naka-red shirt. Nakatayo ito sa gilid ng kagubatan, nakatalikod at dahan-dahang naglalakad papasok sa loob ng mga puno. Habang tinitingnan niya, parang unti-unting naglalaho ang lalaki sa dilim ng kagubatan. At ang aso niya, si Fred, dire-diretsong tumatakbo papunta roon. Kaya kahit takot na takot si Joe, sumunod siya agad. Hindi niya kayang iwan ang aso niya. Tumakbo siya papasok sa kagubatan. Ilang hakbang lang ang narating niya nang makita niya si Fred na nakatigil na, hindi na tumatahol at nakatingin pabalik sa kanya. Parang natakot din ang aso. Dahan-dahang lumingon si Joe at sa mismong tabi niya nakatayo ang lalaking naka-red shirt. Nakatingin diretso sa kanya. Sa sobrang gulat, napasigaw si Joe at tumakbo palabas ng kagubatan nang hindi na lumilingon. Sumunod si Fred at sabay silang tumakbo pabalik sa apartment ni Joe. Pagdating nila, agad niyang isinara ang pinto. Kinandado lahat, pinababa ang blinds at nanatili silang nakaupo doon, tahimik at hindi alam kung ano talaga ang nangyari. Sa buong natitirang gabi, si Joe ay halos hindi na mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa bintana.
Sinisilip ang labas dahil hindi niya alam kung totoong nakita ba niya ang lalaking naka-red shirt o kung ini-imagine lang niya ito. Dahil ilang minuto lang ang nakalipas, parang may nakita rin siyang ghost sa loob ng apartment niya. Kaya nagsimula na siyang magduda sa sarili niya. Iniisip niya kung baka naghahalusinate lang siya o kaya naman ay sobrang takot lang talaga siya at gumagawa na ng utak niya ng mga imahe. Dahil dito, hindi na siya agad makapunta kay Rob at Vicky para magsabi. Hindi rin siya sigurado kung paniniwalaan siya. Kaya buong gabi, nakaupo lang siya, nakabantay sa bintana, tinitingnan kung may lalapit o may papasok ulit sa kanyang tirahan. Kinabukasan, kinaumagahan, pumunta si Joe kina Rob at Vicky at ikinuwento niya lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Mula sa katok sa pinto, sa anino sa loob ng apartment niya, hanggang sa lalaking naka-red shirt na hinabol pa ng aso niya. Habang sinasabi niya ito, napapansin niyang medyo emosyonal si Vicky. Bigla itong nagsalita, "Ako rin, nakakita ako ng lalaking naka-red shirt." Itinuro pa ni Vicky ang parte ng kanilang property at iyon mismo ang lugar na sinasabi ni Joe kung saan nangyari ang lahat. Sabi niya, doon ko siya nakita. Nakatayo lang siya doon. Ano bang nangyayari dito? Lumipas ang araw at dumating ang gabi na si Joe ay nasa apartment niya ulit. Pero sa pagkakataong ito, mas alerto na siya kaysa dati. Parang kahit maliit na tunog sa labas ay naririnig niya agad dahil sa sobrang takot niya sa nangyari noong nakaraang gabi. Dahil dito, hindi na siya naglakad sa driveway kasama ang aso niyang si Fred. Parang tuluyan na siyang nawalan ng gana na gawin iyon matapos ang nangyari sa kagubatan. Nasa loob lang siya ng apartment nang muli siyang makarinig ng katok sa pinto. Sinigaw niya, "Sino yan? Sino nasa labas?" Pero walang sagot. Gayunpaman, patuloy pa rin ang katok. At sa pagkakataong ito, hindi na simpleng pagkatok lang sa kahoy ang naririnig niya, kundi yung mismong door knocker sa labas ang paulit-ulit na pinapalo. At kitang-kita niya pa na nanginginig ang pinto sa lakas ng pagkatok. Lumapit siya ng dahan-dahan, sumilip sa labas pero wala siyang makita. Bigla niyang binuksan ang pinto ng mabilis pero wala pa rin. Nang tiningnan niya ang door knocker, napansin niyang nakataas ito ng diretso. Parang may humahawak pero walang tao. Habang nakatingin siya, bigla itong bumagsak at muling kumatok sa pinto. Isa pang malakas na tunog. Sa sobrang takot, isinara niya agad ang pinto at nilak ito ng mabilis. Pero ilang segundo lang ang lumipas. Napatingin siya sa doorknob. Unti-unti itong umiikot. Naririnig niya ang tunog ng spring sa loob habang dahan-dahan itong pinipressure hanggang sa tuluyang umikot ito sa open position. Nakalak ang pinto pero gumagalaw ang doorknob na parang may pilit na nagbubukas mula sa labas. Napako siya sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang sa pinto. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, bigla na lang bumigay ang lock at bumukas ang pinto ng malakas. Walang tao sa labas. Pero habang nakatitig siya, bigla niyang napansin sa loob ng apartment niya may isang lalaki na nakaputing damit. Basang-basa mula ulo hanggang paa. Sumisigaw habang tumatakbo papalapit sa kanya. Sa sobrang gulat, tumakbo ito palabas ng apartment, dumaan kay Joe at bigla na lang nawala na parang naglaho sa hangin. Hindi na nagdalawang isip si Joe. Kinuha niya agad ang aso niya, tumakbo palabas at dire-diretsong pumunta kina Rob at Vicky. Pagdating niya roon, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Sa puntong ito, si Joe, si Rob at si Vicky ay sobrang takot na. Pero sa halip na subukang ipaliwanag ito bilang hindi totoo, nagsimula silang maghanap ng paliwanag na kaya nilang paniwalaan. Unti-unti nilang kinumbinsi ang sarili nila na hindi ito basta multo lang, kundi maaaring mga kaluluwang hindi matahimik, mga biktima ni Herb Baumeister
na maaaring nakatali sa lugar na iyon. Para sa kanila, ang lalaking naka-red shirt, ang lalaki sa apartment at ang mga pangyayaring iyon ay maaaring mga biktima na nakawala mula sa kung anumang nangyari sa kanila noon. Hindi ito ganap na nakakapagpakalma, pero mas kaya nilang tanggapin ito kaysa sa wala silang paliwanag. Kaya nagsimula silang mag-isip ng kwento na magbibigay kahulugan sa lahat ng nangyayari, na kung wala silang paliwanag, mas lalo itong magiging hindi matanggap. Sa gabing iyon, nag-online silang tatlo at nagsimulang magsaliksik tungkol sa mga kilalang biktima ni Herb Baumeister. Habang tinitingnan nila ang mga larawan, may isang litrato na pinatigil ni Joe. Sabi niya, iyan siya. Iyan yung lalaking nasa apartment ko. Yung basang-basa at sumisigaw. Para sa kanila, ito na ang naging kumpirmasyon na ang mga nakikita nila ay maaaring mga biktima nga ng kaso ni Herb Baumeister. Mas lalo silang naniwala na ang lugar na ito ay hindi lang basta may kasaysayan, kundi posibleng pinamumugaran ng mga espiritu ng mga taong nawalan ng buhay doon. Kaya mas lalo silang nagsimulang mag-research tungkol sa kaso at nalaman nila na may posibilidad na mas marami pang biktima ang hindi pa natatagpuan sa property na iyon. Mas lalo lang nitong pinatibay sa isip nila na may mga hindi pa natutuklasang nangyari sa lugar. Pagkaraan ng ilang araw na halos tahimik ang paligid, nagdesisyon si Joe na maglakad sa kagubatan, sa parehong lugar kung saan unang nakita ang lalaking naka-red shirt. Araw noon, maliwanag, at kasama niya ang aso niyang si Fred. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga dahon at trail, may nakita siyang isang bagay na agad siyang nagpahinto. Isang buto ng tao, isang femur na nakahiga lang sa daanan, kitang-kita sa gitna ng trail. Para kay Joe, halos imposible na hindi ito nakita noon sa malawak na pagsisiyasat sa property na ito. Kaya ang pakiramdam niya, parang sadyang iniwan ito para makita niya. Para sa kanya, parang ang lalaking naka-red shirt ang nagdala sa kanya roon para matuklasan niya ang bagay na iyon. Naniniwala silang tatlo na kapag ipinadala ito para sa forensic analysis, maaaring makumpirma kung ito ay bahagi pa ng hindi pa natutukoy na biktima. At dahil dito, lalo nilang inasahan na maaaring may koneksyon ito sa lalaking naka-red shirt na patuloy nilang nakikita. Kaya tinawag ni Rob ang lead detective ng Baumeister case at sinabi na may nahanap silang buto. Isinumiti nila ito bilang ebidensya at hiniling pa ni Rob sa investigator na kung maaari, bumisita siya sa property para ipaliwanag kung saan mismo nangyari ang lahat. Kaugnay ng kaso ni Herb Baumeister, kung saan eksaktong naganap ang mga pangyayari at kung saan posibleng nangyari ang mga libingan para mas maintindihan nila kung ano talaga ang pinasok nilang lugar. Dumating ang investigator at pumayag silang ipaliwanag ang mas malalim na detalye ng nangyari sa Fox Hollow Farm. Habang iniikot nila ang property, ipinaliwanag niya na ang karamihan sa mga pagpatay ay nangyari sa may swimming pool area. Doon umano dinadala ni Herb Baumeister ang mga kabataang lalaki. Iniimbitahan silang maligo o mag-swimming sa kanyang property. At sa sandaling nasa tubig na ang mga ito, doon niya isinasagawa ang pag-atake. Sinasakal sila hanggang sa mawalan ng buhay. Ang mas nakakakilabot pa, ang mismong pool area ay may kakaibang itsura noon. Ayon sa investigator, si Baumeister ay may mga manikin na iniligay sa paligid ng pool. Nakasuot pa ang mga ito ng mga party outfits na parang may ginagawang eksena ng isang party. Dahil dito, may mga litrato ng pool na sobrang eerie tingnan. Mga manikin na nakapalibot sa swimming pool na parang frozen na mga tao na nanunood lang sa paligid. Para sa investigator, iyon mismo ang lugar kung saan niya niloloko, inaakit at tinatapos ang buhay ng kanyang mga biktima. Lumipas ang ilang araw
at si Joe ay nasa kanyang apartment. Nasa harap siya ng computer at abala sa trabaho nang bigla siyang makarinig ng tunog, isang metal na parang kinakaladkad o kinikiskis sa loob ng kusina. Dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa kusina. Doon, nakita niya ang isang nakakagulat na eksena. Lahat ng kutsilyo sa butcher's block ay wala na sa pwesto. Lahat ng mga ito ay kinuha at maingat na inilatag sa loob ng lababo. Parang sinadyang inayos ng maayos. Nakatitig lang siya sa mga kutsilyo at napaisip, hindi ko to ginawa. Paglingon niya pabalik sa kanyang workstation, napansin niya ang kitchen island, yung mismong nasa harap niya kanina. May mga sariwang gasgas at hiwa sa kahoy. Parang paulit-ulit na kinaskas o tinamaan ng matutulis na bagay. Maraming marka at malinaw na hindi ito luma. Habang tinitingnan niya iyon, pumasok sa isip niya ang isang nakakatakot na ideya. Baka ito raw ang lugar kung saan may nangyaring pag-atake gamit ang kutsilyo at maaaring may biktima na sinusubukang ipakita sa kanya kung ano ang nangyari doon mismo sa kusina. Dahil dito, kinuha niya ang kanyang iPhone at binuksan ang voice recorder. Sinigurado niyang tahimik ang paligid. Pinatay niya ang TV at aircon para walang ibang ingay. At nagsimula siyang magtanong sa hangin. May tao ba dyan? Wala. May tao ba sa kusina? Sino ang dumaan dito? Tahimik pa rin. Paulit-ulit siyang nagtatanong pero walang sagot. Sa huling tanong niya tungkol sa kung may tao ba sa kusina, biglang nag-react ang aso niyang si Fred. Nagsimula itong mag-growl at nakatingin sa isang parte ng silid na parang may nakikita ito. Wala namang naririnig si Joe. Wala siyang kahit anong kumpirmasyon na may iba pa sa loob ng bahay. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay parang nakakahiya na ang ginagawa niya. Parang nagsasalita siya sa wala. Gayunpaman, kinuha niya ang recording at nilipat sa computer para pakinggan ito. Habang pinapakinggan niya ang audio, pagkatapos niyang itanong kung may tao ba sa kusina, may narinig siyang sagot. Isang boses. Who keeps walking in the kitchen? Who's in the kitchen? The married one. Natigilan si Joe. Habang sinusuri niya ang kaso ng mga biktima, napansin niya na lahat ng kilalang biktima ay mga binatang walang asawa. Lahat ay single, wala sa kanila ang may asawa. At ang tanging married na sangkot sa buong kaso ay si Herb Baumeister mismo. Dito niya naisip ang isang nakakagulat na ideya na baka hindi lang mga biktima ang naroon sa property. Baka si Herb Baumeister mismo ang presensya na nagpapakita at nagpaparamdam sa lugar na yun. At dito nagtatapos ang kanyang tanong. Kung ito ba ay tunay na hunting, isang multo ng killer na bumalik sa pinangyarihan ng kanyang mga krimen, o kung may mas simpleng paliwanag na hindi pa nila nakikita. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwalang may mga lihim na nakabaon sa Fox Hollow Farm. Mga lihim na maaaring hindi na kailanman tuluyang matutuklasan. At kung totoo mang may mga presensyang gumagala sa lugar na yun, baka hindi sila nagpapakita para manakot, kundi para ipaalam na may mga kwentong hindi pa tapos. Dahil minsan, ang pinakanakakatakot na lugar ay yung mga lugar na totoo talagang umiral.